Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Erica's personal voice. Napapanguso akong pinapaikot-ikot ang hawak kong pen sa kamay habang nilalagdaan for approval ang mga aplikanteng naglo-loan sa itinayo kong lending bangko. Sir, pasensya na. Hindi po talaga pwede. Kailangan niyo munang makumpleto ang mga papeles niyo lalo na't malaki-laki ang niloloan niyo. Dinig kong saad ng secretary ni Mommy na si Miss Susan dahil bahagyang nakabukas ang glass door nitong opisina. Si Mommy talaga ang nagmamanage nitong bangko dahil happy-go-lucky lang naman ang buhay na nakagisnan ko at kung ako lang ang mamamahala ng bangko ko, tiyak mababankrupt ito dahil approve lahat sa akin. Hindi naman kasi mahalaga sa akin ang pera kaya baliwala sa akin kung malulugi ba o aangat ang kumpanya. Napalingon ako sa labas nitong opisina ni Mommy dahil tinted glass wall naman ito, kaya kita ang mga tao sa labas. Napanguso akong kunot ang noong napatitig kay Miss Susan at sa binatang kausap nitong matamang pa ring nag-uusap. Sorry ng pag-uusap nila ay tila nagmamakaawa ang binata na mangiyak-ngiyak na ang itsura. "Who's that guy, Mom?" Tanong kong sa dalawang tao sa labas ako nakamata. Applicant Iha. Kahapon pa ngayon pabalik-balik dahil hindi ko inaaprubahan ang loan nito dahil hindi siya kumpleto sa requirements. Ni Mommy nang mapasunod ng tingin sa tinitingnan ko. Napalunok ako nang mapatitig sa binata. Hindi ko mapigilang suriin ito ng tingin mula sa white Converse shoes nito, pantalong kupas at black shirt at white cup. Matangkad ito at may maskuladong pangangatawan. Medyo moreno at hindi may pagkakailang may angkin itong kagwapuhan mula sa nangungusap niyang mga mata. Matangos na ilong at manipis na mga labi. Maging jawline nito ay perpekto ang pagkakahulma. "Let him in, Mom." "Pero Iha, hindi nga kasi siya qualified." Napalingon ako dito at napasandal ng swivel chair ko na napapangisi. "Erica ha? I know that kind of smile of you, my dear. Stop playing around, will you?" Nito na napapailing. Mahina akong natawa at muling nilingon si Kuyang Pogi at ang secretary na tila kinukulit niya pa rin. "Let him in, Mom. Ako magpapautang sa kanya." "What?" Hindi makapaniwalang bulalas nito na nalalaki ang mga mata. "Can't you see how desperate he is? We didn't even ask him kung bakit siya nangungutang, Mom." Napahinga ito ng malalim na napasapon ng noo. "Please, I want that guy, Mom. Huli na to for this month. Siya na lang muna ang hihingin kong pabor sa'yo this month." Paglalambing ko pa dito. I know my mom very well. Hindi niya ako kayang tiisin dahil kami na lang ang magkasama sa buhay. Solong anak ako at si Daddy. Ayun, at sumikabilang bahay na. At sa best friend pa ng mommy ko niya kami ipinagpalit ni mommy. Dalagita pa lang ako that time. I hate him. I really do. Kaya para sa akin, laro lang ang mga lalaki. Pare-pareho lang silang hindi marunong makontento. Well, hindi ko naman nila lahat dahil yung mga saraulo kong kaibigan ay ayun. At nakatagpo na sila ng mga one true love nilang matitinong mga Adonis. Ako na lang ang wala pa. 6 kami magkakaibigan at pawang mga kilala ang angkang pinanggalingan namin. Si Kate Del Mundo, na anak lang naman ng pamilyang pinakamayaman sa buong bansa, na ngayon happily married na sa napangasawang heredero na si Charles Monterde. Si Jessica Alvarez, na kilala din maging sa Asia, ang Alvarez Empire Tower Company nila na pinamumunuan pa rin ng mga magulang nito dahil katulad ko ay happy-go-lucky din ang buhay ng mga ito. Na ngayon ay happily married din sa napangasawang dating mafia big boss na si Franco. Ngayon ay isa na itong tanyag na businessman at namamahala ng malawak nilang vineyard sa Europe dahil pag-aari lang naman nila ang pinakatanyag at malawak na vineyard sa buong bansa ng Europe. Ang pinagkaiba lang sa akin ay sila may mga love life na samantalang ako heto at nakatenga pa din.
Si Malia Buenavista naman ay happily married na din at ngayon bundat na sa panganay nila ng napangasawang si Alex Montesilio at kasalukuyang pinakabatang governor ng kanilang probinsya. Hindi naman ako pihikan, sakto lang. Pero syempre, hindi naman pwedeng humila na lang ako basta ng lalaki dyan na aasawahin ko. Mahirap na magkamali ako ng makuha, lalo na't isa rin akong heredera. Kaya marami ang nahuhumaling sa pera at katawan ko. Napaayos ako ng upo nang pumasok na nga si Kuyang Pogi na inihatid pa ni Miss Susan dito sa loob ng opisina. Good morning ma'am. Pinapatawag niyo daw po ako. Magalang na saad dito kay Mommy dahil doon siya inihatid ni Miss Susan at hindi dito sa table kong kaharap lang din ni Mom. Good morning to. Gusto ko lang malaman kung bakit nandito ka pa. Hindi ba naipaliwanag sa'yo ni Miss Susan na kailangan mo munang kumpletuhin lahat ng requirements mo bago ka makapagpalabas sa amin ng pera? Malumanay na paliwanag ni Mommy. Napayuko ito na mahigpit ang pagkakakapit sa laylayan ng damit. Pasensya na po kayo, ma'am. Mahinang saad nito. Napakalambing at mahinahon ng bariton ng boss nitong ala Alden Richard ang datingan. Napatikim ako para agawin ang atensyon nila. Sabay pa silang napalingon ni Mommy sa gawi ko. Kaagad itong napayo ko na magtama ang mga mata namin. Halatang mahiyain ang poging mokong na to. Interesting. She's my daughter, Iho. Actually, siya talaga ang nagpapasok sa'yo. Talk to her and impressed her dahil siya ang personal na magpapautang sa'yo. Hindi ang bangko, dahil may rules and regulations kaming pinapatupad dito. Ani Mommy, muli itong napalingon sa akin na umaliwalas ang gwapong mukhang tila nakahanap ng pag-asa sa akin sa isinaad ni Mommy. Speak now, introduce yourself. Formal kong saad at napasandal ng swivel chair at napahalukip-kip na matamang tinititigan ito sa mga mata para mabasa ko kung nagsasabi ito ng totoo o umaarte lang para makakuha sa amin ng pera. Umayos ito sa pagkakatayo na parang isang sundalong magre-report sa higher officer nito. Good morning, ma'am. I'm Lyndon Lopez Castañeda. I'm 28 years old and studying criminal. Natigil ang pag-i-introduce nito na magtaas ako ng kamay. Okay, so what's your reason? Bakit ka nangangailangan ng malaking halaga? Ha? Sunod kong tanong na mataman pa rin nakatitig sa mga mata nitong matiim ding nakikipag eye to eye sa akin at bakas doon ng senseridad at kaseryosohan. Nasa ospital po kasi ang tatay ko, ma'am. Kailangan po namin siyang paoperahan sa puso. 300,000 po ang ipinahanda sa amin para sa operasyon niya at aabot din ng 200,000 ang mga gamutan at bills niya sa ospital, ma'am. Anito, nadaratsyong nakatitig sa mga mata ko. Napatango-tango ako habang pinapaikot-ikot sa daliri ang sign pen ko. Is 500,000 is enough? Lalong umaliwalas ang gwapong mukha nito at pinanilida ng luha na kagad tumulo. Napakalambot naman niya. Baka mamaya niyan ay pusong mamon pa pala ito. Sayang naman ang kagwapuhang taglay nito kung nagkataon. Opo, ma'am. Masaglang saad nito na bahagyang ngumiti na lalo niyang ikinagwapo. Saka ko lang mas natitigan ang itsura nito. Mukhang may lahi ito sa tsinitong mga mata na kulay asul na natatabingan ng kanyang sombrero. Napatango-tango akong inilabas ang cheque ko at nag-sign ng 500,000 na ipinangalan dito at iniabot. Tuluyang tumulo ang luha nito na dahan-dahang lumapit sa mesa ko at nangangatal ang kamay na inabot ang cheque. Salamat po, ma'am. Babayaran ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Pag-iipunan ko na agad ito. Bakas ang senseridad sa muka at tono nito. I'll give you 30 minutes to come back here. You can withdraw that in our teller outside, so you don't have to go to the other banks there. Ani ko na ikinatango-tango nitong nagpapahid ng luha. Sige po, ma'am. Thank you po. Muling saad nito na napapayuko-yuko pa habang nagpapasalamat. Don't thanks me. Utang yan at hindi limos, kaya kailangan mo rin bayaran. Come back here after 30 minutes for our contract. Is that clear? Yes, ma'am. Masaglang sagot nito. Go. Ani ko na inilahad ang kamay sa gawin ng pinto at nangingiting inihati dito ng tingin palabas ng opisina. Is that a smile, my dear? Napalis ang ngiti ko sa panunodyo ni Mommy. No. Napahalakak itong naiiling sa pagdinay ko. I think I'm started to like that guy now, Iha. Napataas kilay ako dito.
God, Mom. He looks like your child now. Huwag mo naman siyang gawing stepfather ko. Natatawang saad ko kaya nabato ako nito ng nilukot na papel. Tatawa-tawa ko namang sinalo iyon. Silly. Brad, sinabi ko bang para sa akin? Gusto ko siya dahil napapangiti ka niya, iha. He's too simple and shy type of a man for me, Mom. He's not my type. Ismid ko na napaikot ng eyeballs. Let's see. Who knows, iha? Who knows? Palakad-lakad akong panay ang sulyap sa wristwatch ko. Isang oras na ang nakalilipas pero hindi pa bumabalik sa Lindon. Gayong malinaw ang usapan namin na 30 minutes lang ang palugit niya para bumalik. Shit. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat ang hindi marunong tumupad sa usapan at pangako, kagaya ng daddy kong walang kwenta. Napapihit ako paharap sa pinto nang bumukas iyon at iniluwal sa Lindon na humahangos. Hingal na tila pinatakbo ng ilang kilometro at naliligo na ng pawis. Mukhang hindi biro ang napagdaanan nito, makabalik lang sa akin. Kahit late na ng 30 minutes, lihim akong napangiti na may isang salita naman pala ang mokong na ito, unlike my dad. You're 30 minutes late, Mr. Castañeda. May kadiin ang saad ko na walang kangiti-ngiti. Napapalunok at hingal naman ito. Napalunok ako nang mapatingin sa mga namumuong pawis sa noon nito na umaagos sa pisngi pababa ng kanyang leeg. Shit. I'm sorry, ma'am. Nakausap pa kasi ako sa mga doktor dahil mga nakababata akong kapatid lang ang nakabantay kay tatay. Hinihingal na paliwanag nito. Kahit hindi ako sigurado kung nagsasabi siya ng totoo ay kusang napatangu-tango akong tila walang pagdududang naniwala sa sinaad nito. Hindi ko maintindihan ang sarili dahil pagdating sa kanya ay madali akong maniwala sa mga sinasabi niya. Lalo na't matiim makipagtitigan ang mga nangungusap niyang mata. Napaka-inosente ng mga pagtitig nitong tila batang wala pang kamuwang-muwang sa paligid at walang bakas na nagsisinungalin. Tom, I really like him now. Why? Where's your mom? Pasimpleng pag-usisa ako pa dito. Gustong-gusto ko siyang kinakausap dahil kitang hindi ito naiilang sa akin. Marahil ay hindi niya kilala kung sino ang kausap niya. Nasa palengke po, ma'am. Tindera siya ng mga seafoods at isda. Magalang na sagot nito. Napahinga ako ng malalim at dinampot na ang pouch ko. We're leaving now, mom. Paalam ko kay mommy na humalik sa ulo nito habang busy na nagtitipa sa laptop. Take care, iha. Call me later. Anito na humalik sa pisngi ko at muling bumaling sa ginagawa. Napahimas ako sa balikat nito na mariing humalik sa ulo nito. Yeah, thanks mom. Huwag masyado magpapagod. Kaya kami mga employees tayo, di ba? Pagpapaalala kong ikinangiti at tango nito. I know my mom very well. She's a workaholic kind of person. Kaya nga kami iniwanan ni Dad dahil mas inuuna nito ang kumpanya. Ang magpayaman kahit mayaman na. Kaysa sa aming pamilya niya. Kaysa kay Daddy na asawa niya. Yeah, I know, iha. Leave now. Marami pa akong gagawin. Pagtataboy nito. Let's go. Baling ko kay Linda na tahimik lang sa gilid na nakikiramdam sa paligid. Lihim akong napangiti nang nagmamadali pa nitong pinagbuksan ako ng pinto. So gentleman, ha? Malalaki ang hakbang nitong sinasabayan ako. Hindi tuloy maiwasang magulat ang mga employees namin na nagbubulong-bulungan dahil obviously naman, itong kasama kong sinasabayan ako sa paglabas ng bangko. Marahil ay nagtataka ang mga ito na hinahayaan ko lang itong makipagsabayan sa akin. Hop in. Walang emosyong saad ko pagkarating namin ng parking lot kung saan nakaparadang sports car ko. Napataas kilay ako dito nang natuod na yata sa harapan ng kotse ko dahil automatikong bumukas ang bubong at mga pinto nito sa aming dalawa. Hey, sasakay ka ba o maglalakad ka? May halong pagmamaldit ang untag ko na ikinabalik ng diwa nito na napakurap-kurap pa sa kotse. Mahina akong natawa na napapailing sa nakikita ngayon dito na kamanghaan. Gulat at tuwa. Nangingislap ang mga mata nito na may munting ngiti sa mga labi kaya lihim na rin akong napapangiti dito. Napapitlag pa ito nang marahan ko itinulak papasok sa loob para makaupo na dahil mukhang mas bet nitong ngitian na lamang ang kotse kaysa sakyan. Seatbelt please.
Ani ko na makaupo na ako sa driver's side pero heto at natutulala na naman siyang namamanghang iginagala ang paningin dito sa loob ng kotse. Ma'am, saan po tayo? Magalang na tanong nito habang kinakabit ang seatbelt at nagmamaneho na akong palayo ng bangko. Sa bahay ko, kung saan na magiging bahay mo na rin. Ho? Gimbal na bulalas nito na ikinangisi at iling ko. Why? Is there a problem about that? Tanong kong hindi ito nililingon pero kita ko naman sa peripheral vision ko na nakatitig ito sa akin na napapanganga at bakas ang kalituhan. Mahina akong napatawa na napailing dito. Saan ang bahay niyo? Kailangan pa ba kitang ipaalam sa pamilya mo? Don't worry about your things, cause from now on, ako nang bahala sa lahat-lahat ng pangangailangan mo. All you need to do is pagsalbihan mo ko. Hanggang sa kusa na kitang pakawalan. Yan ang kabayaran ng utang mo dahil alam ko namang hindi mo ako mababayaran in a few months. Isa pa, hindi ko kailangan ng pera. Marami ako nun. Pero ikaw? Mahabang litanya ko na saglit itong nilingon at ninisian dahil tutok na tutok sa mga sinasabi ko na napapanganga. He's really cute and innocent in my eyes. Pero ako? Ulit nito. Pero ikaw, kailangan kita. Kaya sa akin ka tumira, magmula ngayon. Kung nasan ako, nandun ka rin dapat. Kuha mo? May halong pagtatry kung saad. Kita kong natigilan itong napalunok na sa harap na ibinaling ang paningin. Alipin, ganoon po ba ang tingin niyo sa akin? Mahinang saad nito. Napalunok ako dahil napakalungkot nitong napayuko at pasimpleng nagpahid ng luha. Aminado akong parang kinurot ang puso ko sa naging reaksyon nito. Pero kailangan ko magmatigas dahil alam ko namang dito ko siya mapapakinabangan. Wala siyang perang ipambabayad sa utang niya. So marapat lang naman sigurong ang katawan na lang niya ang gamitin kung kabayaran niya. Hindi ko naman patatagalin ang pagiging alipin niya sa akin. Madali akong magsawa at maboring kaya tiyak akong baka hindi pa ito abutin sa akin na isang buwan ay pakawalan ko na dahil pinagsawaan ko na. Daanan muna tayo sa bahay, ma'am. Okay na ako sa mga damit ko at mas komportable ako sa mga nakasanayan kong gamit. Dahil pinaghirapan ang mga iyon na bilhin ng mga magulang ko. Anito sa mahaba-haba naming katahimikan. Tumango lang ako at binagtas ang daang sinaad ni ito. Napapanguso ako dahil sa squatter compound pala ito nakatira. Tom, ang gugwapo naman ng mga naninirahan sa compound na ito. Dahil hetong at kasama ko na ang isa na taga dito sa looban. Dito ka na lang muna. Wala din naman tao sa bahay. Kukuha lang ako ng mga damit ko, Mom. Anito na tinanguan ko lang at inihatid ito ng tingin na pumasok sa makipot na eskinita. Naningkit ang mga mata ko nang mapadaan ito sa unahan kung saan may maliit na tindahan doon at may mga dalagang nagkukumpulan na kinausap siya at nakipag-apiran at tawanan pa siya na tila komportable ito sa mga kaharap. Napailing akong uminom ng tubig sa bottle ko. Am I jealous? No way. Why would I? Parang hibang pagkausap ko sa sarili sa nararamdamang irita sa nakitang pagkausap nito sa ibang babae. Mga lalaki nga talaga. Manluloko at hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Hindi lahat pero karamihan sa kanila. At napakamalas namin ni Mommy dahil kabilang si Daddy sa mga manlulokong lalaking nagkalat sa tabi-tabi. Napaayos ako ng upo nang makita na itong palabas ng eskinita na may dalang 2 backpack na punong-puno. Muli na naman siyang nakipag-usap sa mga babaeng ngiti-ngiti sa kanya at keeksi ng short at sando na dinaig pa mga babaeng nagtatrabaho ng club. Mga pokpok ba sila? Low class of bitches. Tara na po, ma'am. Magalang na saad nito pagkaupo na ibinaba ang mga bag sa tabi bago isunuot muli ang seatbelt. Namamangha pa ang mga dinaanan nitong pokpok na makita kung gaano kagara ang sinakyan nito. Baka lalong lumuwa ang mga mata nila kung makilala kung sino ako. Stop calling me ma'am. At yung kapopo mo sa akin. Di pa ako ganoon katanda dahil mas matanda ka pa nga sa akin. Esmid ko ditong ikinalingon nito pero nanatiling sa daan ako nakamata. Kung ganoon, anong itatawag ko sa'yo? Medyo alanganing saad nito na bakas na nahihiya sa akin, samantalang kanina ay napakagilo niyang kausapin ang mga bitches doon sa compound nila. Pero sa akin ay napakagalang na animoy isa akong matandang iginagalang. I'm Erica May Crawford. Don't you know who am I?
pagsusungit ko. Hindi po eh. Then research me. Ismid ko na kinumpirma pa talaga nitong hindi ako kilala. Pag ako natatawa sa isip-isip ko, milyon-milyon ang followers ko on social media tapos itong nabingwit ko ay napaka-inosenteng nilalang na hindi man lang ako nakilala, gayong daig pa namin ang mga local actresses, beauty queen at models ng bansa. Pagdating namin ng subdivision ko ay namamanghang muli itong napapatingala sa mga nadadaanan naming naglalakihan at garaang bahay dito. Napapanganga pa itong halos hindi kumukurap ang mga matang lihim ko na ikinangingiti. Napaayos ito ng upo nang huminto ako dahil pinagbubuksan ako ng gate ng guard ko. Kita ang kamanghaan dito nang mapatingin sa White House ko na parang mansyon na kung susumahin. Dito ka nakatira? Nautal nitong tanong nang pumarada na akong nagtanggal ng seatbelt. Yeah, dito mo ako ititira? Napailing na lamang akong bumaba na kaya taranta itong napasunod na dinampot agad ang dalawang bag nito. Panay ang linga at tingala nito pagpasok namin ng mansyon ko. Maging dito sa loob ay all white ang tema, kaya napakaluwanag at aliwalas ng buong mansyon. Wala akong kasama dito dahil ayoko nang marami akong kasama sa bahay. Kaya sakalang nagagawi dito mga katulong na nasa likod nitong mansyon ang quarters kapag oras na ng agahan, tanghalian at hapunan para ipagluto ako at saka naman naglilinis kapag alam nilang nakaalis na ako dahil hindi naman ako naglalagi dito sa mansyon. Sa master's bedroom ka. Ani ko na nagpatiuna dito na halos babali na ang leeg sa kakatingala sa mga nakikitang nagagandahang chandelier sa kisame. Ngayon lang ba siya nakakita ng mga ganyan? Ikaw, saan ka? Pumihit ako dito na napapangisi. Haven't I told you? Kung nasaan ako, nandoon ka. Namilog ang mga mata nitong namula na ikinahalak ako. Magsasama tayo sa isang kwarto? Nautal pang tanong nito. At matutulog sa isang kama. Pero, no buts. I told you, you're my slave. So better do your job. Is that clear? May kadiinang asiko na pinaniningkitan itong napapalunok at tango. Okay. Okay? Okay. May. Lima ko na pangiti na nauutal pa nitong binanggit ang second name ko. Ayaw na ayaw kung tinatawag ako ng May dahil yun ang tawag sa akin ng ama ko na umabando na sa amin. Pero ngayong siya ang tumawag sa akin ng second name ko ay kakatuwang wala akong maramdamang inis kundi natutuwa ako. John, ganun ko na ba siya kagusto bilang isa sa mga puppet ko? Napapangisi ako sa loob-loob ko habang hawak ang bote ng red wine na tinutungga ko at nakatanaw sa labas dahil gabi na. Kaya kita ang magandang view dito sa glass wall na kinatatayuan ko. Ang mga nagkukumpulang ilaw sa baba kung saan ang syudad. Kitang hindi mapakali si Lyndon na nakaupo sa triple size white king bed ko sa gitna nitong silid habang nanonood ito sa nakahang na TV sa wall. Panay ang tungga ko sa wine na pinapakiramdaman ito pero mukhang walang planong lapitan ako. Kung ibang lalaki lang ito ay kanina pa siya nagpakita ng motibo na maikama ako. Pero itong kasama ko ay wala lang. Hindi ba siya affected sa akin? Hindi ba ako maganda at sexy sa paningin niya? John, dudukutin ko na lang ang mga mata niyang walang silbi na hindi makita kung gaano kagandang Diyosa ang nasa harap niya. Napangisi ako na may sumagi sa isipan kong kalokohan. Masubukan nga kung anong reaksyon nito. Direktang tinungga ko ang wine sa bote nito hanggang maubos ko. Napapahid ako ng bibig dahil tumulo pa doon ang wine at ramdam kong uminit konti ang lalamunan at pisngi ko. Sanay naman na ang katawan ko sa alcohol. Madalas nga ay hangover ako kasama syempre ang mga siraulo kong kaibigan. Pero ngayon nagpapaka-good girl na ang mga baliw dahil nahanap na ang mga lalaking nagpatino sa may kaluwagang tornilyo ng utak nila. Paano naman ako? John, 26 na ako. 4 na taon na lang ay nasa 30s na ako. Baka naman mamamatay o tatanda na akong virgin. Gosh, no way. Hindi pwede. Napangising aso ako na maalalang may innocent Adonis nga pala akong alipin.
Hindi naman siguro kalabisan sa kanya kung siya ang magbibiyak sa bataan ni Erica May Crawford na hindi pa napapasukan ni daliri ni Numan. Panay ang lunok nito, nasa TV lang nakatutok ang paningin. Napakaluwang nitong kama pero nakasuksok talaga siya sa dulo na akala mo na may dadambahin ko. Come here, Lyndon. Pagtawag ko na tinapik ang tabi ko. Muli itong napalunok pero sumunod pa rin naman at dahan-dahang gumapang palapit sa tabi ko. Lihim ako napapangiti sa inasta nitong parang isang leon na manggagapang ng biktima. Naupo ito sa tabi ko at sumandal sa headboard habang sa TV muli nakatutok ang atensyon. Naiiling na lamang akong ang pinapanood nito ay Tom and Jerry? Napapabungis-ngis pa itong parang naiintindihan ng lengguwahe sa palabas, gayong cartoon show lang naman ito. Napangisi ako na masulyapan ang remote sa bedside table kaya pasimple kong dinampot at inilipat sa Netflix nang hindi nito napapansin. Sakto namang ang palabas sa isang hot scenes na mula sa movie ni Megan Fox, Jennifer's Body. Napapakagat labi ako na makita sa gilid ng mga mata ko na napapalunok ito't matamang nanonood sa palabas. Mukhang nagustuhan pa ng moko. Shit. Pinatay ko ang TV na ikinalingon nito at baka sa mga mata nito ang kabitinan at pagrereklamong ikinangisi ko. At walang pasabing naupo sa kandungan nito na malagkit itong tinititigan sa mga matang napaka-inosente at puno ng pagtataka. May nautal pambigkas dito sa pangalan ko na pinamumulahan. Napapangisi ako ditong isa-isang binubuksan ng pagkakabotones ng blouse ko habang nakamata dito na napapaawang ang mga labi na inaakit ito. Panay ang lunok nito. Mataman lang ding nakatitig sa mga mata ko at bakas ang kasabikan. Palipat-lipat ang tingin nito sa mga mata ko at labi na lalong ikinangingisi ko sa isip-isip. Basta sa nakikita ko dito ay masasabi kong katulad ko berhen pa ito. Tom. Now, I understand why baliw na baliw si Kate noon kay Charles dahil parang si Charles lang din itong simple, ordinary and innocent. Bonus pang makisig at saksakan ng kagapuhan ang panlabas na itsura. May, ano ginagawa mo? Nauutal na saad nito nang unti-unti akong yumuko at pinagtapat ang mukha namin. Ngumisi lang akong tuluyang sinunggaban ng mga kissable lips nitong napaawang. Napapikit akong napakapit sa batok nito para mas palalimin palalo ang halikan namin. Ang tamis ng mga labi nito. Mukhang hindi pa ito nahahalikan sa pagkakatuod nitong hindi man lang matugunan ang halik ko. Napamulat ako at hindi napigilang mapabungis-ngis na makita itong naninigas na yata at namimilog ang mga mata na tila hindi humihinga. Why? First time? Natatuwang tudyo ko na ikinamula at tikom ng bibig nito. Bakit mo ginawa yun? May inasaad nito ng makabawi-bawi. Nakaupo pa rin naman ako sa kandungan nito at ramdam ang pamilyar na umbok na inuupan ko. Nakakatakam tuloy, lalo ang kastanyadang ito. Kung ibang lalaki lang ito ay kanina pa niya ako paulit-ulit na inakyat ng langit. Pero ito, halik pa nga lang ay hindi nga marunong tumugon. Itatanong pa kung bakit ko ginawa iyon. Shit. Bakit? Alipin kita. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Whether you agree or not. There's nothing you can do to stop me. 'Cause you are mine from your head to toe. Is that clear? Napalunok itong namutla at napaiwas ng tingin. I'm waiting, Lyndon. Oo. Naiintindihan ko naman. May. Napangis akong hinaplos ito sa ulo na ikinalingon nito at hayun na naman ang mga inosenteng tingin nito sa mga nangungusap niyang mga mata. Puppet ba ako sa'yo? Napahagikik akong dumagan dito na nakipagtitigan pa rin. Yeah, you're my cute and innocent puppet too. Napalabi itong parang bata kaya hindi ko napigilang kabigin ito sa batok at mariing siniil ang mga labi nito na muli nitong ikinanigas sa ilalim ko at napapisil sa bewang ko na ikinatawa ko na lamang habang enjoy na pinagsasawa ang halikan ang labi nito. May... Awat nito na pilit nang inilalayo ang mukha. Napapangisa akong pinahid ang ibabang labi kung matama nitong tinitigan na naghahabol hininga at napapahaplos pa sa ibabang labi. Why? May girlfriend ka na ba? Umiling ito na siyang ikinangiti ko. Pero
Meron ako nililigawan. Napalis ang ngiti ko sa sinagot nito. Nililigawan? Tumangutango itong bahagyang ngumiti na ikinaigting ng pangako. Tom, kung ganoon may mahal na ito. Matagal-tagal ko na rin siyang nililigawan. Kaklase at kaibigan ko siya mula high school kami. Kaya kilalang kilala na namin ang isa't isa. Pagkukwento pa nito, nahiya naman ako kaya bumaba na ako sa matigas nitong pangangatawan at naupo sa gilid nito na sumandal na rin ng headboard. Alam mo ba kung bakit kanya hindi pa sinasagot, London? Napailing itong nilingon ako na pilit ngumiti, pero kinang na kinang ang mga matang halatang in love na nga. Dahil boring ka. Anong saysay ang kagandahan lalaki mo kung ultimo humalik ay hindi ka marunong? Tom, 28 ka na pero virgin ka pa yata. Alam mo, Lyndon, kami mga babae, gusto namin yung hinahawakan kami, hinahaplos, hinahalikan, pinanggigigilan at higit sa lahat, ikinakama.